Kaya what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Can you feel it? Can you feel it? Sure rock band. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Balita ang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita ang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita ang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Magandang araw sa atin lahat. Ayon, mga si kababayan. Sir Badong Arateles. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ipinahayag po ni Speaker Martin Romualdez na ngayon po ang ayuda 500 billion o kalahating trilyon po, no? Yung ayuda ng Pilipinas o budget sa 2024 national budget natin. Pag-usapan din po natin, ito po, 14 days po na si Tatay Digong, yung gikan sa masa, ay suspended. Hinalal ng mamamayang Pilipino yan. No? Tapos pagbabawalan nyo, nang wala naman kayong basihan, kundi mga reklamo lamang ng, reklamador lahat yung mga yan. Reklamo dito, reklamo dun. Yung nagreklamo na yan, matagal na po nagre-reklamo yan. Si President Duterte, presidente ng Pilipinas yan. Binoto yan ng tao. Masyadong, pipigilan nyo magsalita ang dating presidente. Anong gusto ninyo talaga mangyari sa Pilipinas? Pero nung dating presidente siya, hindi siya pinipigilan magsalita, no? Grabe, yung atake, yung walang patumanggang atake sa mga Duterte, hindi nyo kayang pigilan. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, ano po yung kinagulat ko? Una kong kinagulat, yung laki po ng diferensya ng budget ngayon at saka budget natin noong totoong may pandemya tayo. Yung naka-lockdown tayo, no? Ang budget po natin sa Bayanihan 1 and 2, mas malaki pa po yung budget natin ngayong 2024 sa ayuda ngayong 2024. Ang tanong ko nga, bakit? Laki. Bakit mas malaki pa yung magiging ayuda ngayon samantalang wala naman tayong pandemya? Oo nga, no? Dapat nung pandemic, nagkaroon ng ayudang mas malaki. Pero yung ginawa naman ni FPRRD is malaki ang naitulong nun. Ngayong walang ayuda tuloy. Ngayong walang pandemya, is bakit kailangan natin ng napakalaking pondo dyan, ayuda, di ba? Ba't kailangan natin? Ano ba meron? Nahulaan ba nila na magkakaroon pandemya sa 2024? O ba dyan, ha? O, di ba? Parang ganun yung naging Kailangan po sagutin ito eh. Tignan niyo po, ayon po dito sa ito naman po, hindi naman po natin source to. Sino po ang nagsabi na 500 billion ng ayuda? Si Speaker Martin. Hindi niya po madidinayan. Sabi niya 500 billion inilaan nila sa ayuda. Kalahating trilyon pa nga sinabi. Pero ito po ang budget nung Bayanihan 1. Alam niyo ba kung magkano ang budget natin nung Bayanihan 1 nung namigay ng 8,000 bawat pamilya na walang trabaho? Ito po ay nagkakahalaga ng 140 billion lamang noong ito ay 2020. Noong 2021, nagkaroon po ng Bayanihan 2. Lumaki po ng konti, 165.5. Lahat po ba yung 140 billion at 165 ay pinamigay po bilang ayuda? Hindi po. Hiwa-hiwalay po yan. Kasama po dyan yung pag-hire pa ng mga training tsaka contact tracer. Naalala niyo yan? May mga trabaho na contact tracer, no? Construction ng kung ano-anong mga pasilidad. Kasama pa po yan. 2 taon po na halos hindi nakakapaghanap buhay yung mga tao, mga mamamayan. 300 billion lang po sa loob ng 2 taon. Ngayon po, ang ayuda natin ngayon, 2024, ang ayuda po natin, 500 billion. Nung may pandemya tayo, hindi makapaghanap buhay ang mga tao, ang ayuda lang natin, 300 billion sa loob. Hindi makapagtrabaho yung mga tao. Dati, syempre, may pandemya.
Ngayon, 2024, magkakaroon ng malaking ayuda ang mga tao. Ibig sabihin, hindi sila makapagtrabaho ganyan. Sa 2024, parang kulang na lang sabihin nila, wag na kayo magtrabaho, bibigyan na lang namin kayo ng ayuda. Parang ginawa nyo naman tamad yung mga tao. Kasi wala namang pandemic, para saan pa yung ayuda? Siyempre, kahit naman ako, gusto ko makatanggap niyan eh. Mga katunay, walang plastikan, alam ko Kayo, gusto nyo rin yan. Pero, siyempre, mas maganda yung mga ganyang mga pondo is ginagamit talaga kung kailangan. Pero kung nakikita naman natin sa 2024 is wala namang matinding problema, no, na kaya naman ng mga Pilipino at wala namang problema na katulad ng pandemya, siguro hindi naman kailangan yan. Baka iniisip nila sana magkaroon ng pandemya yung mga magbibigay ng ayuda. No? Di ba? Para makakuha tayo ng at may pamigay. Parang ginawa nyo lang kasi parang kinakatwiran nyo yung mga tao. Ay, di ba? Ang laki-laki naman nun. Grabe. Ng 2 taon. Ngayon, wala ng pandemya, nagtatrabaho ng mga tao, 500 billion. Kahit na ano pong kwenta ko sa aking utak. Kaya po ako nagtatanong, bakit? Ay, Sir po Badong, wag kang magtanong, baka makulong ka din. nangyari ito? hindi ko po makuha eh. Paano po nangyari na mas malaki pa yung budget natin ng ayuda sa panahong tapos na Ang pandemya. sa panahong tapos na yung pandemya kaysa yung 1 taon, kaysa yung 2 taon nang nasa pandemya tayo. Kinakailangan po masagot to ng mga nagbabudget. Ikalawa kong tanong, saan po kukunin? Saan po kukunin yung budget? Kasi Sa alam tao. ko, napilitan mangutang nung panahon ni Pangulong Okay. Duterte. Kasi Di ba? maubos na tayo. Napilitan po tayo. Kasi nga, bakit hindi ka mangungutang? Hindi mo nga pinalalabas ng bahay. Kaya normal po na dapat ka lang ipangutang mo yung mga Pilipino noon. Dahil hindi sila makalabas ng bahay para maghanap buhay. Ngayon po nakakapaghanap buhay ang mga tao, mas malaki pa po yung ayuda natin, yung budget po natin sa ayuda. Oo. Kaya ang tanong ko po, saan po yan kukunin? Aminado po yung dating administrasyon na yan po ay inutang dahil alangan namang hayaan mong mamatay yung mga tao. Hindi makakain. Siyempre. Pero bakit po tayo kung sa utang po yan, kasi imposibleng imposibleng surplus yan eh. Di ba? Imposible po dahil alam naman natin umunlad na po ba sa maikling panahon, umunlad na yung Pilipinas, nagkaroon tayo ng surplus. So ang tanong ko po, ito po ang katanungan ko, kung nakakapaghanap buhay naman ng mga Pilipino, no? Ngayon, dahil tapos na po yung pandemya, normal na po na naghanap buhay, bibigyan din po kami ng katulad ng binigay nung panahon ng pandemya? Dodoblehin po ba? Kasi 2 beses nagbigay ng ayuda noon. Para kasing magsasayang lang sila ng pera niyan. Di ba? Hindi naman kailangan dahil lahat ng mga tao ngayon, lahat ng mga establishmento ngayon, bukas na. O siguro, meron tayong ngayon, problema is yung pagtaas ng bilihin. Baka bibigyan tayo ng mga pambili. Maganda talagang pakinggan yung ayuda. Pero hanggat kaya naman ng mga tao ngayon, wala namang problema. Kahit naman yung 2024, no, darating na, is wala namang darating na hindi maganda katulad ng 2020. Di ba? Kaya hindi natin kailangan yan kung tutuusin. Kasi mas marami pang paggagamitan yan eh. No? Kumbaga, dyan lang yan. Huwag nyo nang gastusin. Ganyan. Huwag nyo na ipamigay. Dahil baka may paggamitan tayo na hindi ayaw na, hindi ko naman sinasabi na magkaroon tayo ng pandemya. Hanggat maaari, huwag sana tayo magkaroon ng mga ganyan uli katulad ng dating pandemic. No, pero mas maganda na kung ilalaan nila yan as in sa emergency use talaga. Pero kung hindi kailangan, huwag na lang. So kung talaga ipipilit nilang ibigay, ay nako, mga katunay. Ano masasabi niyo doon? Ranging from 6,000 to 8,000. Ngayon po ba mamimigay din ngayon sa lahat sa buong pamilya? Kasi saan dadali ng pera? Kung hindi po mabibigyan. Ikalawa, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ayudang ganyan kung uutangin? Kaya ang dami pong katanungan eh. Utang Saan na po naman. kukunin yung 500 billion na yan? Magkakabaon-baon O tayo yung sa buong utang. budget natin ng ilang trilyon?
Nagdagdag pa kayo, di ba? Ikatlong tanong, di ba namumblema kayo sa 125 million na confidential fund ng Vice President combined with the DepEd? Vice President lang pala, 125 billion na confidential fund ng Vice President Sara Duterte. Bakit po 125 million problema ninyo kung saan ginagastos? Bakit po ito parang walang namumblema, lalo na sa Makabayan Black? Hindi nila Bakit po- kinokontra yung ganong kalaki, no? Pero 125 million, kontra sila ng kontra. Kasi nga, alam nila kung saan gagamitin ni BP Sara yun. Alam naman natin lahat. Kaya, hindi maganda sa pandinig nila yung ganon. Wala nagtatanong kaya sa inyo, saan dadalhin yung 500 billion para sa ayuda? At bakit po mamimigay ng ayuda na mas Ang malaki sama, pa? no, 500 million, tapos ibibigay sa'yo, no? Ayuda, yan na, no? Tagli-500 isang tao. Yung pinamigay na ayuda nung panahon ng pandemya. Totoo ba yan? Hindi ko po Nako, maintindihan. anong... Hindi ko po Kayo, maintindihan. ha? Nako. Pasensya na po Totoo man kayo. tong mga Kung masama po nababalitaan magtanong, natin. so be it. Grabe. Masamain nyo po yung tanong. Kinakailangan po namin magtanong. Kailangan Wala po talaga yan. Ngayon ko lang po naisip to eh. Tinignan ko eh. Ayan naman yung record oh. 140 billion yung Bayanihan 1. Yung Bayanihan 2, 165.5. So total, 305.5 billion. 2 taon na may pandemya. Yan po yung budget ng ayuda. 305.5 billion ang budget sa 2 taong hindi makapaghanap buhay ang mga Pilipino. Ngayon po, ang tanong ko po, nagtatanong lang po ako, saan po gagamitin yung ayuda? Bakit po mamimigay tayo ng mas malaking ayuda ngayon? Gayong tapos na po yung pandemya. Kung ganun kasi kalaki yung uutangin, no? Kung utangin, syempre utangin yan. Syempre ang papasa na naman yung taong bayan. Kung magiging wala namang saysay ang paggagamitan yan, is kawawa naman tayo. Okay lang sana yung yung umutang tayo, 'di ba? Umutang yung gobyerno noon nung pandemic, talagang may katwiran, no? Okay lang sa mga taong bayan na sige, anuhin natin kasi kapag ikaw umutang, syempre ang papasan taong bayan nagbabayad diyan eh. Yung mga buwis, mga ganyan eh. So tanggap mo 'yon kasi alam mo naman kung ano yung nangyari noon. Pero yung ngayon, kung ganyan ang mangyayari, is kawawa naman. Siyempre, ipapasan ng taong bayan na naman yan. Kundi mababaon na naman tayo sa utang yan. Nahihirapan po yung aking kalooban. Hindi po ma-reconcile ng aking Hirap utak. talaga sa kalooban yan, Sir Badong. Nako. Ulitin ko po uli ang tanong. Saan po kukunin yung mga pondo? Kasi, nung pandemya, justified po. Justified po yung pamimigay ng ayuda, naka-lockdown tayo. Justified po yung pangungutang dahil mamimigay kayo ng ayuda. Kung uutangin po yan, justified po kaya na uutang tayo ng mas malaki pa sa inutang natin ng pandemya para lang po mamigay ng ayuda na mas malaki pa ang papamigay natin ngayon. Justified po kaya yung pangungutang natin ngayon kahit wala ng pandemya? Ikalawang tanong, justified po ba na mas malaking ayuda pa ang ipamigay natin ngayong walang pandemya kaysa 2 taong may pandemya? Yung budget natin ng ayuda sa 2 taon, nahigitan pa po ng 1 taong budget sa panahon na walang pandemya. Sana mali ako. Sana may magpaliwanag na magaling. Pati po mga dilawan, kahit po dilawan na magliwanag. Kasi Ayan. magaling kayo sa mga numero eh. Paliwanag nyo. Sana po mali ako ng Kalkulasyon. Mga ganun. ako, pag ako po mali, pag meron po nagsabi sa akin, mali ka ba dong? Hindi mali ka ng pag-intindi. Okay. Hindi ganyan yan. Tatanggapin ko po na mali ako. Sana Tama po yan. lang may magpaliwanag. Dapat may magpaliwanag. Kasi po, talaga. yung simple pong, marami pong mga simple lang kami mag-isip. Ang dali pong i-spelling namin eh. Yung mas malaking budget, ay yung nung panahon ng wala ng pandemya, bakit mas malaki yung budget sa ayuda sa loob ng 1 taon kaysa sa 2 taon na may pandemya? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balita ang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Aratiles. Ayan mga katunay, magkakaroon na naman tayo ng ayuda sa 2024. Magkano kaya? Pabor ba kayo doon mga katunay? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.